Ano ka ba naman din siya? Ang hina mo naman kay Salud. Hanggang ngayon ba'y hindi mo pa rin siya napapasagot? Anas ni Ricardo sa kumpare niya. Kasalukuyan silang umiinom ng lambanog ng gabing iyon. Ay nako, gusto rin ako ng Salud na yan. Nagpapakipot lang yan. Tignan mo bukas, papansinin din ako niyan. Tugon naman ni Densyo. Asus, ayan ka na naman eh. Ayan ka na naman sa bukas mo. Ilang buwan ko lang nagpapapansin sa kanya pero waipik ka pa rin. Sabi pa ng isa nilang kainuman. Tinignan naman siya ng masama ni Densyo. Anong sabi mo? Nandilat na saad ni Densyo doon sa nagsalita na yon. Teka, di ka naman mabiro. Alam ko naman napakipot talaga yung babaeng yan. Sino ba naman nanti makapaniwala na ikaw mismo ang nanliligaw sa kanya? Bawi nung nang insulto sa kanya kanina upang mapigilan na nagbabadyang gulo. Tama na yan Densyo. Imbis na magalit ka dyan, magsaya na tayo. Awat naman ni Ricardo. Ito kasing siraulong to eh. Duro pa niya doon sa may kainuman. Sa susunod wag na wag mong sasabihin sa akin yan. Dahil ako lang naman ang pinsan ng kapitan dito. Kinatatakutan ako rito at kayang-kaya kitang patumbahin kung gugustuhin ko. Pagbabanta pa niya na ikinayok ko na lamang ng isa. Totoo naman ang pinsan niya ang kapitan ng sitio Manasag. Kaya naghahari-harian siya doon. Imbis na tumutulong siya sa pagpapayapa ng kanilang sityo, ay siya pa ang siga roon. Nambubugbog, mahilig gumawa ng gulo at nangingikil sa mga taong nagbebenta sa palengke. Minsan na siyang inireklamo ng isa sa mga naagrabyado niya, subalit wala ring nangyari. Bagkus, binalikan ni Densyo ang taong yon. Paano naman kasi siya mairereklamo kung pati ang kapitan nila'y takot sa kanya? Kinupkop at pinag-aral kasi ng mga magulang ni Densyo. Noong musmus pa ang kapitan na yon, sinuportahan at napagtapos kaya malaki ang utang na loob sa mga magulang ni Densyo. Ngunit, namaalam rin ng mga ito na hindi pa nasusuklian ang kabutihan nila, kaya wala siyang palag kapag gumagawa ng masama si Densyo. Nanunumbat kasi ito, hindi kagaya ng kanyang mga magulang. Kaya malaki ang tsansa na hindi siya iluluklok muli ng sambayanan sa kanilang sityo sa susunod na halalan. Imbis na siyang pagtuunan mo ng pansin, bakit di na lang ang lalaking yon? Ani Ricardo na uminit na ang ulo ni Densyo. Itinuro nito ang lalaki na kasalakot na may dalang tampipi. Nabaling ang mata niya at ang mga kainuman sa tinutukoy ni Ricardo na bagong salta. Pinaningkitan pa yun ng mata ni Densyo upang maklaro ang di maaninag na lalaki na papadaan sa kanila. Hoy, ikaw! Tawag ni Densyo sa lalaki. Lumingon naman sa kanila ang binata na mukhang nasa 26 na ang edad. Tumigil ito sa harapan nila pero walang mababanaag na ekspresyon sa mukha nito. Magandang gabi ho. Bati niya sa mga nagiinuman. Tumayo si Densyo at kinilatis ang bagong salta. Bago ka lamang ba dito bata? Tanong pa niya. Tumango lamang ito. Anong pangalan mo? Lakay po. Ngumisi naman si Densyo. At dahil bago ko lamang dito, gusto kong ipakilala ang sarili ko. Ako nga pala si Densyo, ang kinatatakutan sa sityo na ito. Maging mabait ka lamang, di ka sasamain sa akin. Hindi yan pagbabanta, kung hindi pagbibigay abiso sa iyo upang maging maayos tayo. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Tugon naman ni Lakay. Bagamat nakarinig na ito ng pagbabanta, ngunit mukha pa rin itong hindi apektado. Bilang pagbati sa iyo sa aming sityo, kinakailangan mong tumagay muna. Ani Densyo. Naglagay ng lambanog si Ricardo sa baso pagkatapos ay iniabot iyon kay Densyo. Oh, eto bata. Tinignan lamang iyon ni Lakay. Pag-uwi tumingi siya sa lamesa na tila may kinukumpirma. Nakakabastos tong batang to ah. Wala sa batas ko ang pagtanggi sa inaalok ko. Ani ni Densyo na unti-unti nang naiinis. Yan ba ang basong ginagamit niyo? Oo, bakit? Dito sa amin, kapatiran. May problema ka ba doon? Naiinis na wika ni Densyo nang hindi pa inaabot nila kayang baso.
May nakakahawa kasi akong sakit. Nagkatinginan naman ang mga manginginom at nag-alangan. Subalit, dahil ayaw mapahiya ni Densyo sa paanyaya niya, ay nagpakuha siya ng isa pang baso. Inumin mo muna ito. Kumuha na kami ng bagong baso para sa amin. Dahil doon ay napilitang uminom si Lakay. Yun naman pala. O bata, tumuloy ka na at kilalanin mo ang mukhang to ah. Ako ang hari dito. Ani Densyo, ninayaan na si Lakay na magpatuloy sa patutunguhan nito. Nagpasalamat naman ang binata at walang lingong umalis ang binata. Sinundan naman siya ng tingin ng mga nagiinuman na tila ba nahihiwagaan na sa kanya. Itapon niyo na ang basong ito. Mamaya niyan mahawa pa tayo ng sakit na dala ng lalaking yon. Ani Densyo na bumalik na muli sa kanyang kinauupuan. Samantala, binaybay nila kayang daan patungo sa dulo ng sityo. Doon siya maninirahan, sang-ayon na rin sa yumao niyang tiyo. Walang kaalam-alam kung sino siya, subalit ang bahay kung saan siya namamalagi ay kilala na sa sityo na yon dahil ito ang pinakamayaman sa kanila, si Katimo. Bagamat di siya namumuno sa lugar, ngunit siya ang takbuhan ng mga taong nangangailangan ng tulong o salapi kapag nagigipit. Hindi rin siya maagrabyado ng mga nananalbahay doon, kagaya ni Densyo, sapagkat kamag-anak ng alkalde si Katimo. Sa pagbisita nito sa Maynila, dahil sa takot na mamatay mag-isa sa sityo, ay tuluyan na siyang nanghina. Hanggang sa namatay na nga ito, na tanging kamag-anak lamang ang nakakaalam. Hindi na umabot sa sityo ang balita dahil pribado ang buhay nila. Hindi rin naman nakikialam ang alkalde. Hanggang sa yun na nga, ipinamana kay Lakay ang kayamanan nito dahil pamangkin niya ito. Isa pa'y gusto rin itong mamuhay mag-isa dahil sa mga nais nitong gawing sa buhay. Nang makarating siya sa may kalakihang bahay, ay agad niyang binuksan ng tarangkahan gamit ang susing iniwan sa kanya ng kanyang tiyuhin. Medyo malaki-laki na rin pala ang bahay na to, pero ayos lang, mabuti na rin to kaysa wala. Anya sa kanyang sarili. Gusto sana kasi niya ng simple lamang na buhay upang maging akma sa kanyang pamumuhay bilang antingero at bilang aswang na rin. Nagayos na siya at medyo inilibot ang kabuuan ng bahay upang maging pamilyar sa kanyang lugar. Kalaunan ay pumasok siya sa maliit na kwarto. Ayaw niyang gamitin ang malaking silid ng kanyang tiyuhin bilang pagrespeto na rin kahit na wala na ito. Bukas na ng gabi ako magsisimulang maghanap ng kakainin. Sa ngayon, matutulog na lamang muna ako na parang normal na tao. Uwi ka niya sa kanyang sarili. Dapat kasi gagala siya ng gabi na yon upang makahanap ng makakain. Subalit, kinakailangan niyang maging matalino. Kailangan niya munang mamuhay ng normal, kagaya ng mga tao roon, bago gumawa ng hindi pangkaraniwang hakbang, upang hindi maginala ang mga tao sa kanya. Ay nako Salud, andito na naman ang masugid mong manliligaw. Nakakailang na naman, alam naman niyang puro tayo babae dito at maliligo sa ilog tapos bibisi-bisita pa siya rito. Reklamo ni Tessa, kaibigan ng magandang dilag na si Salud. Kasalukuyan silang naglalaba sa ilog kasama ng iba pang mga dalaga. Magandang umaga, Binibini. Lalo na sa iyo sa tinatangi kong si Salud. Alanganing ngiti na lamang ng ibang dalaga. Upang hindi mainis ito, kilala kasing si Iga iyon kaya kahit papaano natatakot sila rito. Imbes na sagutin ni Salud ang binatang tad-tad ng tattoo at may malaking katawan at mahabang buhok na mukhang hindi naliligo, inirapan na lamang niya ito tapos padabog na nagkusot ng mga nilalaban. Ito naman umagang-umagang sama ng timpla mo kaagad. May problema ka ba? Tanong ni Densyo. Malawak pa itong nakangiti na mas lalong nagpapainis sa dalaga. May dala pala akong bulaklak para sa iyo. Dagdag pa nito na naglabas pa ng sariwang bulaklak ng rosas. Saan naman niyang galing ha? Sa hardin ba ni Aling Doris? Sinasabi ko sa iyo noon pa, tigil-tigilan mo na ako. Wala kang pag-asa sa akin.
Napahinga ng malalim si Densyo na tila ba nauubusan na ng pasensya sa dalaga dahil sa paulit-ulit nitong pagtanggi sa kanya. May gusto ka bang iba kaya hindi mo ko magustuhan? Pagtitimpi nitong tanong. Huminto ang dalaga sa pagkukusot sa katiningalaang lalaki. Unti-unting inilabas ang tunay nitong ugali. Seryoso namang tumugon si Salud nang wala. Yun naman pala eh. Ano pang iniinarte-arte mo dyan? Ang kagaya ko pa talagang tinatanggihan mo. Para sabihin ko sa'yo, maraming nagkakandara pa sa akin. Buti nga natitis ko yung sobrang pakipot mo eh. Lumalaki talaga ang ulo mo. Dahil si Densyo na kagaya ko ang nanunuyo sa'yo. Pagyayabang at pang-insulto pa nito. Napakagat ng labi naman ng kaibigan ni Salud dahil sa inastan ng binatang akala mo'y kung sino. Yun naman pala eh. Ang dami nagkakandara pa sa'yo. Ba't hindi ka mamili sa kanila? Isa pa, kaya ikaw lang naman nakakatagal manuyo dahil tinatakot mo ang mga nagtatangka manligaw sa akin. Nagpantikantay nga ni Densyo dahil sa mga narinig. Hindi nito nagustuhan ang pamamahiya ng dalaga. Anong sabi mo? Anito na tila ba naapakan ng kanyang pagkalalaki. Kumabog ang puso ni Salud, pati na rin ang ilang kababaihan doon. Subalit, naglakas ng loob pa rin na sumagot si Salud. O ano, mananakit ka ng babae dahil totoo? Duwag ka pala eh. Nakakahiya ka kung kagaya ko ang sasapakin mo. Nasaan ang pagkalalaki mo? Napatigil si Densyo sa paglapit ng dalagay sana'y sasapakin niya dahil sa sobrang inis nito. Naisip niyang nakakahiya nga kung sasaktan niya ito lalo pat maraming makakakita. Kaya naman, nagpuyos siya ng galit. Mag-iingat ka na dahil may kalalagyan ka rin. Banta nito sa dalaga na may paduro-duro pa. Inihimpas na lamang nito ang dalang rosas na ninako pa nila kala Aling Doris sa kainapakan. Halatang galit na galit ito habang humakabang papalayo sa ilog. Doon pa lamang inaramdaman ni Salud ang sobrang panginginig ng tuluyang mawala na sa kanyang paningin ang sigang lalaking yon. Salud, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. Hinawakan ni Salud ang kamay nito. Nanlalamig ang kamay mo. Naku, mukhang nagalit ata ang hayop na yun ah. Hayaan mo na siya, Tessa. Kesa naman sa pakitunguhan ko pa siya ng maayos kahit na ang totoo eh. Nasusuka ako sa pagmumukha at ugali niya. Tugon nito. Sasabayan ka namin hanggang sa pag-uwi. Panigurado, nagbabalak ng masama yun sa'yo. Kilala mo naman siya. Iwasan mo na lamang mapag-isa't maglalabas para baka iwas ka sa kanya. Anang isa pang dalaga. Tumango na lamang siya at pinilit na tapusin ang paglalaba nang sa gayon ay makauwi na nga ang mga ito. Samantala, nagtimpla na ng kape sila kay habang nag-iisip kung ano ang gagawin niya sa araw na yon. Habang nakaupo ay nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang mutya na nakuha niya kamakailan lamang. Ang mutya ng bulalakaw. May karga na yun noong una pa niya itong makuha. Subalit sa kagustuhan niyang mapalakas iyon ay inaril niya ang gamit nito at kung paano ito mas lalong mapakain ng kapangyarihan. At sa pagsusumikap ay paminsan-minsan niya rin itong nasusubukan. Kaya naman, pagkatapos niyang magkape kondisyon naman niya ang kanyang utak bago matulog. Muli kasi maglalakbay diwa o kaya'y kilala sa tawag na astral travel. Gamit ang mutya ng bulalakaw, bigla siyang nakadama ng pananabik. Nang matapos siya may kumatok naman sa pintuan. Kati mo, nariyan po ba kayo? Tawag ng isang lalaki mula sa labas. Nagsalubong ang kanyang kilay. Naalala niya, marami pa palang nagtutungo sa bahay ng kanyang tiyo dahil humihingi ng tulong ang mga ito. Napabuntong hininga na lamang siya sa kabinuksan ng pintuan. Pagkabukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya kaagad ang dalawang mag-asawang kasing edad lamang niya. Paano niya nasabing mag-asawa? Dahil kahit hindi pa kalakihan ang tiyan ng babae, alam na alam niyang buntis ito. Magandang umaga ho. Nariyan ho ba si Kati mo? Bagamat nagtataka kung bakit may ibang tao sa bahay na yon, ay magalang pa rin silang nagtanong kay Lakay. Walang emosyong umiling lamang ang binata sa dalawa
Wala siyang balak na makipag-usap ng matagal sa dalawang yon. Ganun po ba? Kailan po siya babalik? Diniretsa na sila ng binata. Hindi na po siya babalik dahil namatay na ang aking tiyuhin sa Maynila. Nagulat naman ang dalawa sa nalaman. Di sila makapaniwala na namatay na ang matanda. Agad namang naramdaman nila kayang pagdududa sa dalawang bisita. Ngunit wala na siyang paki doon. Kilala naman siya ng alkalde doon kung sakaling may magsuplong sa kanya. Yun nga lang ay hindi sila nagpapakialamanan ng alkalde sa buhay. May kailangan ba kayo? Tanong niya sa dalawa upang matapos na ang usapan nila. Ni hindi siya nag-abalang papasokin ng dalawa dahil hindi rin naman siya ang pakay ng mga ito. Wala. Gusto sana namin makausap si Kati mo, kaso wala na pala siya. Nakikiramay kami. Anang lalaki. Nagpaalam ng dalawa at bagsak ang balikat na lumayo sa bahay ng binata. Alam naman nila kay naihingi ng tulong ang mga yon. Kahit naman kasi may perang iniwan sa kanya ang kanyang tiyuhin, hindi niya yun gagamitin basta-basta sa mga taong nangangailangan. Masasanay ang mga yon at lagi nang bibisita sa kanya at ayaw nga niyang mangyari yon. Kaya nga lumayo siya sa kanyang pamilya at mga kamag-anak sa Maynila dahil sa may sarili siyang mundo, datapot mga aswang sila. Ngunit kaya naman nilang sumabay sa normal na buhay ng mga tao. Isa pa, pamilya sila ng may kaya. Nga lang sumusobra ang hangarin niya. Gusto niyang maging makapangyarihan. Hindi dahil sa gusto niyang mag-hari-harian, kung hindi, nananabik ang dugo niya sa dami ng hiwaga sa mundo. Kaya naman nung magsimula siyang mag-aral ng mga mutya, agimat at anting-anting, ay halos ikamatay niya na yon. Dahil na rin siguro sa salungat doon ng kanyang pagiging aswang. Isa yun sa malakas na pangontra sa kagaya niya. Subalit dahil sa determinasyon ay sinanay niya ang katawan sa sakit ng mga agimat hanggang sa unti-unti nang tinanggap ng katawan niya yon. Kaya labis ang tuwa niya na mapagtagumpayan niyang makuha ang isang anting-anting na lagi niyang dinadasalan. At ang bago ay ang kanyang mutya ng bulalakaw na siyang nakuha niya noong 1 buwan pa. Mabilis na kumalat sa sityo ang tungkol sa pagpanaw ni Kati mo. Kilala kasi siya lalo na sa pagiging bukas palad nito sa mga kapos. Kaya hindi may kakailang pagkalungkot nila. Oo Mare, mukhang binata yung naninirahan dun ngayon. Magandang lalaki kaso mukhang suplado. Malayong malayo sa mabait ni si Kati mo. Anang buntis na babae na nakausap nila kay. Ano ba naman daw ang pangalan nito? Usisa ng isa sa mga babaeng katsismisa ng buntis. Naku, hindi nagpakilala kaya nga nasabi kong suplado. Baka hindi naman talaga yun kamag-anak. Mali nyo, ninakawan nung papunta sa Maynila ang matanda. Pagtapos, tinunto ng lugar nito at nagpakilalang pamangkin at napamanahan. Umiling ang buntis. May pagkakahawig sila ni Kati mo. Saka kung pinatay niya ito, paano niya nalaman na dito nakatirang matanda? Napatango naman ang mga kausap nito. Dahil sa usapan niyon ay nakiusisa si Tessa na nooy napadaan kasama si Salud sa dalawang tsismosa. May mga dalang batya at labahin ng mga ito. Doon, napag-alaman nila ang pagkamatay ng matanda at ang binatang tumahan sa bahay nito. Sila man din ay nalungkot sa biglaang pagkawala nito at hindi man lamang napaglamayan sa sityo kung saan ito namuhay. Ang mahalaga, kasama niyang kamag-anak niya bago siya pumanaw. Dinig ko rin kasi na lagi ding hindi maganda ang pakiramdam niya rito sa sityo natin. Siguro'y naramdaman niyang mawawala na siya sa mundo kaya umuwi na sa kanila. Saad pa ni Salud. Sumang-ayon naman ng mga nakarinig. Hay nako Salud, umuwi na nga tayo. Baka mamaya niya maabutan ka pa rito ni Dinsyo. Paalala pa ni Tessa. Kaya naman nagpaalam na sila at mabilis na umuwi. Hindi mawala ang paningin nila kay sa babaeng tinawag ng kaibigan nitong Salud. Agad itong nabighani sa kagandahan niya at hindi na malayang sobra na ang minuto ng kanyang paglalakbay diwa. Masama pa naman iyon sa kanya dahil maaring malagutan ng hininga ang kanyang katawang lupa. Kaya naman, nang mamawis na siya'y lumipad na siya at bumalik na sa walang malay niyang katawan. Halos patira na siya ng hininga nang muling magsanib ang kanyang katawan at kaluluwa. Napaubo pa siya at pinilit na tumayo. Subalit,
agad rin siyang natumba dahil sa labis na pagkawala ng kanyang lakas. Iyon na kasi ang pinakamatagal niyang paglalakbay diwa. Gumapang siya papunta sa kusina hanggang sa makakuha na siya ng inuming tubig. Para kasi siyang sumisisid sa pinakamalalim na karagatan ng halos kalahating minuto. Yun nga lang, ang pinagkaiba'y nalulunod siya na walang tubig. Sa susunod, mag-iingat na ako. Anya sa kanyang sarili. Ngunit na maalala ang dalaga, ay biglang limot na niya sa kamuntikang kamatayan. Magmamasid-masid sana siya kanina sa sityo at tama nga hinala niya, naging usapan na nga siya. Di sinasadya na nakakita siya ng babaeng unang bumihag sa kanyang puso. Hindi lang kasi ito maganda, halata rin kasi ang kagandahang loob nito dahil sa mga narinig niya mula sa dalaga. Kaya naman, ninais niya itong makilala. Lumipas ang mga araw na hindi lumalabas ang dalaga sa takot na banta ni Densyo. Iyon lamang kasi ang magagawa niya upang makaiwas sa walang hiyang siga na yon. Wala pa namang naglalakas loob na pumalag sa kanya. Minsan na kasing may sumaway dito, ngunit nagulpit kamuntikan pa itong mamatay. Kaya wala nang nagtatangkang umarap sa sigang yon. Ngunit ang inaakala niyang makakabuti sa pamamalagi sa bahay ay siya rin ikapapahamak ng kanyang pamilya. "Salud anak, hindi pa ba dumarating ang amang mo?" Tanong ng kanyang ina. Nakatanaw ang dalaga sa labas ng bintana kung saan pababa na ang araw. Kinabakasan na rin ang kanyang mukha ng pag-aalala. "Wala pa po, inang." "Diyos ko, muntahan ko na kaya siya. Dapat kanina pa siya nakauwi galing sa sakahan." Pag-aalalang wika ng kanyang ina. "Ako na lang ho inang ang susundo kay amang." Pagbobolontaryo ng dalaga. Natatakot siya sa kanyang kutob na mamaya niyan ay tinambangan na pala siya ng sisiga-sigang si Densyo. "O sige anak, mag-iingat ka." Di pa nakakalabas ang dalaga nang may marinig silang pagtawag mula sa labas ng bahay. Aling nena, si Mang Nestor ho, binugbog ni Densyo." Tawag ng kapitbahay nilang lalaki. Hindi magkanda o gaga sa pagpanaog ang mag-ina. "Ano? Saan? Bakit binugbog ng lalaking yun si Nestor?" Sunod-sunod na tanong ng ginang. "Hindi ko po alam, basta nakita lang namin tinambangan siya ni Densyo sa kalsada nang pauwi na si Mang Nestor." "Diyos ko, ba't di nyo tinulungan ang asawa ko?" Nagmamadali na silang umalis upang saklolohan ng padre de pamilya. Ngunit di pa sila dumarating, inatatanawan na nilang nagkukumpulang mga tao. Sumigaw si Salud. Umiiyak ang mag-ina dahil para bang tuwang-tuwa pang mga nakikinood sa ginagawa ni Densyo sa kanyang ama. Mabilis na nakisiksik ang mag-ina sa nagkukumpulan at doon ay nakita nila si amang may sugat. May nakaalalay rito ang lalaki. Hindi naman malala ang pinsala nito kaya agad niyakap ng mag-ina ang padre de pamilya. "Amang, ayos lang ho ba kayo?" Tanong ni Salud sa ama. "Ayos lang ako anak. Pasalamat na lang ako sa binatang yon." Natuon ang tingin ng mag-ina sa kalalakihang nakasirkulo sa isang binatang di pamilyar sa kanila. Isang matipunong lalaki na bagamat nakasalakot ay halatang hindi ito kakikitaan ng takot. "Napabagsak niya kanina si Densyo, kaya nagtawag ito ng mga kasama." Ani pa ni Mang Nestor. Lumipas ang ilang segundo nang salitang sinugod ng mga tauhan ni Densyo ang binata. Ngunit hindi nila inaasahan ang bilis nito sa pag-iwas na sinusundan ng pag-atake. Suntok, sipa, hampas at bugbog ang inabot ng mga tauhan ni Densyo. Lahat yun ay napabagsak niya ng walang kahirap-hirap. "May araw ka rin. Pasalamat ka. Pinagbigyan pa kita." Ani Densyo na umatras na. Pagkatapos ay kumaripas na ito ng takbo. Sinundan naman ito ng kanyang mga alipores. Nagbunyi ang mga nakapanood. Bilib na bilib sila sa bagong saltang binata. Wala naman palang laki ng katawan nila sa binatang to eh." Sigaw ng isa sa mga taong nakinood nang makaalis na si Densyo. Dinaluhan ng mag-asawa at ni Salud ang binata. "Salamat sa tulong. Alika muna sa bahay para naman kahit papaano'y makabawi ako sa iyo." Yaya ni Mang Nestor na paika-ika pa sa paglalakad
habang inaalalayan siya ng anak ng asawa nito. May gagawin pa po kasi ako eh. Katuwiran ni Lakay. Sige na, sumama ka na kahit merienda lamang bilang pasasalamat. Ani Salud. Dahil doon ay hindi na siya nakatanggi pa. Sumama na nga siya sa kanilang bahay. Matamis ng ngiti ang sumisilay sa dalaga dahil sa angking tikas ng binata. Oh, heto, minatamis na kamoting kahoy at kape. Pagpasensyahan mo na muna yan at yan lang ang mahihahain namin. Magluluto ako ng hapunan at dito ka na rin kumain ha. Ani Aling Nena. Tumanggi sila kay ngunit sa tuwing umaalma ang dalaga ay natatahimik siya. Pasensya ka na kung napaawi ka pa dahil sa akin, iho. Kung di ba naman ako tinambangan ng walang silbing lalaking yun sa sityo, kundi kaguluhan. Di sani, di mauuwi sa ganito. Paumanhin ni Mang Nestor. Wala po yun. Ano bang nangyarit na gawa ni Dinsyo yun sa'yo? Dati-rati naman nire-respeto ka niya. Tanong ng kanyang asawa. Sinabi naman ni Mang Nestor ang dahilan. Pinipilit siya nitong ipagkasundo siya kay Salud para na rin daw sa kanilang kaligtasan. Napailing na lamang ang dalaga. Talaga namang desperado na talaga ito. Ikaw, iho, bago ka lang rito. Anong pangalan mo? Doon ay nagpakilala sila kay bilang pamangkin ni Katimo. Naitanong nila kung anong nangyari sa matanda, subalit tipid na sagot lamang ang itinugon ng binata. Kung anong itinanong ay isang tumbok na sagot lamang ang itinugon nito at hindi na nagpaliwanag pa. Mas lalong nakadagdag iyon sa karisma ng binata para kay Salud. Tila ba, nakita na niya sa lalaking ito ang hinahanap niyang katangian. Nagpahinga na ang kanyang ama't naiwan na ang dalawa sa sala, kaya naman nakapagsalita na ng saloobin ng dalaga. Doon ay nasabi niyang pagbabanta nito sa kanya sa ilog at natatakot na siyang lumabas dahil sa lalaking yon. Hindi naman kasi niya naisip na idadamay niya ang kanyang mga magulang kung siya mismo ang hindi magpapakita. Ngunit nagkamali siya, talagang walang sinasanto ang lalaking yon. Nag-isip ng malalim si Lakay, nagtatalo ang kanyang isip kung dapat bang mas mapalapit siya sa dalaga dahil kapag nangyari yon, posibleng mawala siya sa focus sa mga nais niyang gawin. Isa pa, magiging daan si Salud upang mas marami pa siyang makasalamuha na hindi niya gugustuhin. Baka may makaalam pa sa tinatago niyang sikreto na siya'y isang aswang. Lakay, ayos ka lang? Tanong ni Salud nang mapansin nito na malalim ang iniisip. Wala naman, hayaan mo. Magsabi ka lamang kung guguluhin ka ulit ng Dinsyo na yon. Ako nang bahala sa kanya. Pagpapanatag nito sa dalaga, dahilan upang masilayan nitong muli ang matamis ng ngiti ng dalaga. Pinagsisira ni Dinsyo ang gamit niya sa kanyang bahay nang gagalait ito dahil sa bagong salta. Nagmura siya habang inihagis ang mga bagay na kanyang mahawakan. Hayop, sino ba siya? Sino ba siya sa akala niya? Isang hamak na bagong salta lang naman siya. Umanda siya. Wawasakin ko ang pagmumukha niya. Sigaw niya habang patuloy na nagwawala. Di niya matanggap ang pagpapahiya sa kanya at kung paano siyang tinalo ng Lakay na yon. Masyado na yatang minalait ang binata. Hindi siya nito kinatakutan noon. Naalala niya na may sakit ito. Paanong napakalakas nito. Sinungaling kang hayop ka. Singal niya. Pinagmukha talaga siyang tanga. Simula pa lamang. Kaya naisip niyang puntahan ng kapitan upang mapaalis si Lakay. Nagtungo siya mismo sa bahay nila. Malalakas na katok ang pinapakawalan niya na halos wala ng preno. Tila ba, pati ang pinto'y pagdidiskatahan niya. Sandali lang. Pagmamadaling wika ng may bahay ng butihing kapitan. Nandilat pa ang mga mata nito nang makita ang galit na mukha ng siga. Tabi! Anito sa bastos na paraan na dire-diretsong pumasok kahit wala pa mang sinasabi ang ginang. Kapitan! Nagmamadaling bumaba ang kapitan, pababa sa hagdan habang isinusot nito ang kanyang salamin. Dinsyo, anong problema? Nanginginig na tanong ng kapitan. Pati kasi siya'y natatakot din dito. May uutos ako sa'yo. Anito na diretso pang nakatingin sa mata ng kapitan. Imbis na humiling, ay iuutos pa talaga ang sinabi nito.
na para bang sinasabi niyang siya ang namumuno. Kinuwelyuhan niya ang kapitan saka inilapit ang muka. "Palayasin mo rito ang bagong saltang lakay na yon," gigil nitong sabi. Pagkatapos ay itinulak na niya ang kaawa-awang kapitan. "Kailangan bukas na bukas ay malaman kung napalis mo na ang hayop na yon. Kung hindi mo magugustuhan ang gagawin ko." Pagbabanta pa nito, pagkatapos ay lumisan na. Takot na takot ang mag-asawa sa inasta ni Densyo. "Mahal, bakit hindi mo naisuplong ang lalaking yon? Sobra-sobra na ang bayad mo sa utang na loob sa mga magulang niya. Halos ikaw na rin ang bumubuhay sa kanya. Isa pa, hindi rin magugustuhan ng mga umampun sa iyo na yan ang ginagawa niya. Mabait sila, hindi ba?" Pangungumbinsin ng kanyang may bahay. Subalit umiling lamang ang kapitan. Matagal na niyang ginawa yun kung ganoon lamang kadali. Ngunit hindi. May isang malaking lihim ang pamilya ni Densyo na sila lamang ang nakakaalam. Isang maitim na lihim na hindi po pwedeng lumabas sa madla dahil magdudulot ito ng malaking gulo. Yun ang malaking rason kung bakit namimiyasa ang sigang si Densyo. "Gumising ka nga sa katotohanan. Naturingan ka pa namang leader ng mamamayan." "Tumahimik ka. Sana ganun lamang kadali yon. Sana kapag nahuli siya ng mga pulis ay tapos na. Pero hindi. Malala ang mangyayari kapag naagrabyado si Densyo." Nagulat ang ginang dahil sa pagtaas ng boses nito. Iyon ang kauna-una ang pagkakataon na narinig niyang sumigaw ang kanyang mister. Kilala kasi ito sa pagiging mabait at malumanay magsalita kahit sa mga pagkakataong may gulo, kaya hindi siya makapaniwala na pinagtaasan siya nito ng boses. Umatras ang ginang na halos mangiyak na. Ni hindi niya napagtuunan ng pansin kung ano ang ibig sabihin nitong magiging kaguluhan kung sakaling maisuplong si Densyo. "Nelia, pasensya ka na," ani kapitan na kumalma na mapagtanto kung ano ang inasta niya sa kanyang asawa. "Nadala lamang ako sa pangyayari." Subalit patakbong umakyat ang ginang na umiiyak. Napasalampak na lamang si kapitan habang sapo ang kanyang noo. Hinayaan na lamang niya ang kanyang asawa upang palamigin rin ito. Hindi rin kasi niya po pwedeng sabihin dito ang tunay na sikreto ng pamilya ni Densyo. Bumalik sa kanyang panahon kung kailan sinama siya sa probinsya ng mga magulang nito sa Capiz, kung saan nalaman niya ang tunay na pagkatao nila. Kung saan gagawin sana siyang alay, at dahil napamahal na ang mag-asawa sa kanila'y inatras ng ina ni Densyo ang pag-aalay sa kanya dahil na rin sa mapagkakatiwalaan siya. Bilang kapalit nun ay hindi niya pwedeng isiwalat ang kanilang sikreto. At higit sa lahat, siya ang poprotekta kay Densyo sa sityo nila dahil kung hindi, darating ang mga kaanak nila at mananalasa sa lugar nila kung sakaling mapahamak ang lalaki. At bilang bigkis sa pagtupad ng kanyang pangako, ay siya'y napasahan ng ginang ng itim na bilog. Samantala, kay Densyo naman ay pasa ang pagiging aswang mula ng kanyang ama. Nasusustentuhan lamang ang kanilang pagkain ng laman dahil sa pagbili nito ng karne mula sa suki nito sa palengke. Iniimbak niya yon sa pribadong lugar kung saan sila lamang ni Densyo ang pwedeng makapasok doon. Ilang beses na niyang ipinaalala kay Densyo na huwag masyadong gumawa ng guluron dahil baka hindi na siya maging kapitan muli. Mahihirapan siyang magagilap ng makakain nila. Ngunit sadyang abusado ang lalaki. At ngayon, mas lumala na naman ang mga gusto dito. Kailangan niyang magpalayas ng taong wala namang ginawa at makakasira naman iyon sa kanyang imahe. Muli siyang napabuntong hininga at sinikap na wag nang isipin ng lahat. Kinabukasan ay may naghahanap kay Lakay mula sa mga kawani ng barangay. Napilitan tuloy siyang sumama dahil sa reklamong panggugulo kahapon. "Ako nga pala si Kapitan Javier. Ikaw ang bagong salta rito, hindi ba? Bakit naparito ka sa sityo namin at gumagawa ka pa ng gulo sa amin?" Anang kapitan. "Di lang po ako bagong salta. Ako po si Lakay. Pamangkin ni Kati mo. Hindi po ako nanggugulo. Tinulungan ko lamang si Mang Nestor dahil sa pambubugbog ni Densyo." Paliwanag niya. Subalit, baka sa mukha ng kapitan na hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. "Alam mo bata,
May mga nakakita sa'yo na ikaw mismo ang nambugbog. Narito pang mga saksing nakakita sa'yo. Tumako ang tingin nila kay sa tatlong lalaki na sinabi ni Kapitan ng mga saksi. Bakit hindi si Mang Nestor ang tinatanong mo? Sa pagkakaalala ko mga kasamaan din ito ni Dincio. Tugon nito sa Kapitan. Di ba kayo mga kainuman niyo noong unang dating ko rito? Tukoy niya sa tatlo. Agad namang nagkatinginan ang nagkunwaring tatlong saksi. Umalma sila at sinabing nakita nila itong ginulo si Dincio kahapon. Wala naman pala yung sisiga-siga niyong leader eh. Ni ako iba pang nakipagbugbugan. Wala rin pala siyang laban. Tamo, di rin ipinatawag rito. Asa na kaya yung duwag na yon? Napalunok si Kapitan Javier. Hindi niya inaasahan na may pagkamatapang pala itong si Lakay. Alam niyang kilala si Katimo pero hindi porket pamangkin niya ito ay dapat itong umastang tubo doon. Sa pananalita mo bata, halatang wala kang modo. Ang mga kagaya mo hindi dapat nananatili sa lugar namin. Wala kang maidudulot na mabuti. Pero si Dencio pwede. Sa kanyo na ako palayasin kung mapatunayan yung talagang ako ang nanggulo. Hays, pinuno pa naman kayo rito. Dismayan itong sabi sa katinalikuran ng kapitan at napahiya. Kinakausap kita. Nanggigigil na sabi ng kapitan. Nagulat pang mga nakarinig kasi yun ang unang pagkakataon na naggalit ito sa publiko. Tila ba napakan ng kanyang ego sa isa lamang bagong salta. Dahil sa nangyari tila ba namuo ang kanyang galit. Parang naiintindihan na nito si Dincio. Hindi naman naging mabagal ang pagkalat ng balita sa sityo tungkol sa nangyari sa barangay. Maraming natuwa dahil sa may pumapalag kina Dincio at sa kinakapatid nitong kapitan. Ngunit kahit papaano mapapaisip sila na napipilitan lamang ang kapitan dahil kay Dincio. Sa kabilang banday muling bumalik kay Lakay ang layunin nito sa sityo. Ngunit dahil sa huling paglalakbay diwa niya ay maraming nawala sa kanyang lakas. Idagdag pa ang pakikipaglaban niya kina Dincio. Subalit may napansin siya sa sigang yon. Para bang kaparehas nito ang kanyang inirehiya. May hinala itong hindi rin ito ordinaryong tao lamang. Sa kabila ng kutob ay sumilay ang ngisi sa kanyang mga labi. Kung totoo man yon ay masusubukan niya ang kanyang anting-anting at mutya sa lalaking yon. Ay nako, dapat sa 1 linggo pa ako maghahanap ng sariwang karne. Dismayan itong sabi. Napagdesisyonan na kasi niyang mangaso na mamayang gabi. Sakto kasing kabilugan ng buwan. Ayaw man niyang manalasa ng hayop sa sityo na yon, subalit kailangan. Mag-aalaga na lamang ako ng hayop sa susunod para di na ako maghahanap pa ng ibang pagkain. Anito sa sarili. Kinagabihan, itinago niya muna ang anting-anting at mutya. Sanay na siya pero hindi pa kaya ng kanyang lakas ang pagtapat muli sa kapangyarihan nito. Umakyat siya sa bubungan natin ng 2 buwan na dahan-dahang pumupuslit sa mga ulap. Nagubad siya upang hindi masakit sa balat ang pagpapalit anyo niya. Naglagay siya ng langis sa kanyang buong katawan. Unti-unti siyang tinubuan ng balahibo sa buo nitong katawan. Tumangos ang kanyang nguso at nagsilabasan ang matutulis niyang ngipin. Pumula ang itim na sirkulo ng kanyang mga mata. Nagmistulang malaking aso ang matikas na si Lakay. Pumalulong siya na nagbigay ng takot sa mga tao. Unang pagkakataon kasi na makarinig sila ng ganoong kalakas na alulong. Isa yun sa katangian ng mga kagayang aswang ni Lakay, ang hindi mapigilang nakakakilabot na alulong. Tumalon siya mula sa bubungan at mabilis na tumakbo upang magtungo sa kabilang baryo. Doon siya maghahanap na makakain bilang iwas na rin sa hinala ng kanyang mga kasityo. Sa kanyang pagdating sa San Salvador ay nakaamoy na siya ng isang partikular na lugar. Nang hilaw na laman. Nang aakit iyon sa kanyang pangamoy, mabilis niyang binaybay ang isang masukal na daanan hanggang sa marating niyang isang compound. Madilim at wala namang tao. May nakasulat ring restricted area, kaya alam niyang may nagmamay-ari nun. Tumulo ang malapot niyang laway. Tumalon siya sa mataas na bakod nito at nagmasid sandali. Naisip niyang hindi naman siguro yon katayan o bilihan ng karne.
kasi nakatago ang lugar. Binaybay niya ang pintuan, subalit nakakandado ito. Kaya naman dumaan siya sa likod. Hindi naman siya nabigo dahil may isa pang bukas na pintuan doon. Nakiramdam ang asubang na silakay kung may nagbabadyabang panganib. Inaamoy niya, ngunit masarap lamang na samyo ng hilaw ng karne ang kanyang naaamoy. Dumiretso siya sa loob at nakita ang lamesa kung saan may nakaimbak na hilaw ng karne at lamang loob. Mukhang kalalagay lamang nun dahil presko pa ito. Mabilis niyang nilantakan yon. Sarap na sarap si Lakay. Alam niyang hindi lamang ito basta-bastang lamang loob ng isang hayop. Kaso hindi niya na mapigilan pa ang kanyang sarili. Nilantakan niya yun na para bang asong ulol. Kahit alam na niyang lamang loob iyon ng tao, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na kainin yon. Hanggang sa hindi niya na malaya na naubos na niya pala. Parang sa isang iglap ay nakaramdam siya ng iba yung lakas. Ngumunguya pa siya nang tumalikod na siya para lisanin ang lugar. Kinakailangan niyang malaman kung sinong nagmamay-ari ng lugar na yon. Sigurado siya sa kanyang hinala na isa rin itong aswang. Ngunit isang maotoridad na nilalang lamang na may pwesto sa kinauukulan. Wala namang maglalagay ng lamang loob sa isang tagong lugar. Naisip niyang hintay na lamang kung sino ang darating man doon. Maghahabang na lamang siya upang makilala ang kapwa niya aswang. Dinilaan niya ang kanyang puso at mabilis na nagtatakbo sa labas. Nagtago siya sa madamong parte ng gubat sa hindi kalayuan sa abandonadong bahay na yon. Di nga naglaon ay minaulinigan siyang lumilipad sa taas papunta sa abandonadong bahay. Pinaningkit nila kayang kanyang mga mata upang maging malinaw sa kanyang dalawang wakwak na dumapo sa bubungan. Pagkatapos ay bumaba ang mga yon sa pintuan na nasa harapan. Tumiklop ang kanilang mga pakpak sa hawig ng paniki. Alam kaagad nila kay na mga lalaki ang mga yon. Bagamat wala bang pang itaas, subalit nakamaong naman ang mga yon. Kinuha ng isa ang susi mula sa bulsa nito at binuksan ng pintuan. Kaya napag-alaman niyang pagmamay-ari nga iyon ng aswang. Pamilyar ang figura ng dalawang yon. Subalit hindi niya maklaro ang mga mukha nito. Medyo malayo rin kasi siya sa bahay na yon. Baka kasi maamoy ang dugo mula sa kanyang bibig. Di naglaon ni nakarinig siya ng galit na huni ng wakwak. Imbis na matakot ay napangisi ang binatang aswang. Alam niyang galit na galit ang mga yon sa pagkakawala ng kanilang pagkain. Bago pa makalabas ang dalawa ay nagtatakbo na siya pauwi sa sityo. Saka na lamang niya alamin kung sino nga ang mga yon kapag naikondisyon na niya ang kanyang sarili. Ang mahalaga, nalaman niyang may mga aswang din sa lugar na yon. Sa kabilang banda ay di mapigilang magwala ni Densyo habang hinahanap ang pagkain. Tanging mga dugong nagkalat sa lamesa at sa higang naabutan nila. Halos sinimot na ang mga laman loob ng tao na inorder ng kapitan. Nasaan na? Nasaan ang pagkain ko? Singhal ni Densyo sa garalgal na boses habang hinahanap ang pagkain. Kahit halata namang wala na yun doon. Ngumingasing naman si Kapitan Javier dahil na rin sa init ng ulo. Kalaunan ay tumingi siya sa banda sa likod ng abandonadong bahay. Nakita niyang bukas ang pintuan doon. Doon kasi dumadaan ang mga nagdi-deliver ng kanilang pagkain. At dahil sigurado sa tagal ng paghahatid nila sa karne ng tao doon, ay hindi nila sinisigurado kung naisara ba o hindi ang pintuan sa likod. Dahil sa nangyaring kapabayaan, itinawagan ng kapitan ang mga nagdi-deliver sa kanila. Hindi nila ipinaalam ang nangyari. Tinanong niya ang mga ito kung nakauwi na ba ang mga ito. Pagkatapos maibaba ang cellphone nito, ay naglakad na ang kapitan palabas sa lugar na yon. Hoy! Asan na ang pagkain natin? Galit na sigaw ni Densyo. Ngunit, sinenyasan lamang siya ng kapitan na sumunod na. Habang nagtatawanan ng tatlong kalalakihan na nagiinuman sa loob ng truck, ay hindi nila napansin ang dalawang nilalang na tumapo sa bubungan ng sasakyan. Naglalaro pa sila ng baraha. Mukhang tinamaan din sila ng amats. Masayang masaya sila dahil nakatanggap na naman sila ng malaking halaga ng gabing iyon. Manghuhuli na tayo ng tao bukas para may reserba tayo sa susunod na tumawag ang kliyente natin. Anang balbasarado sa mga kasama. Ano kayang ginagawa nila sa karning yon? Kinakain ba nila? Baka mga kanibal. Tugon naman ang isa.
Pagkatapos ay muli silang naghalakhakan. Hindi rin kasi nila alam ang pagkakakilanlan ng umo-order sa kanila ng karne ng tao. Ngunit wala silang pakialam. Ang mahalaga ay ang perang natatanggap nila. Nagkatinginan ang dalawang wakwak saka nagkangisihan na para bang nagkakaintindihan sila sa gagawing plano. Hanggang sa bumaba ang dalawa sa likod ng sasakyan, di pa rin napansin ng mga kalalakihan ang kanilang presensya dahil sa sobrang abala sa paglalaro ng sugal. "Pre, may sigarilyo ba kayo dyan?" Tanong ni Densyo nang nasa bintana na sila ng sasakyan. Kasalukuyan rin naman kasing nagsisindi ang balbasarado ng sigarilyo na nasa kanyang bibig. "O pre, eto." Wala sa sariling sagot ng balbasarado. Nang akmang lilingon na siya sa nagtanong upang iabot ang panindi, ay bigla siyang natigilan. Lalo na nang maisip niya na nasa mahabang kalsada sila kung saan malayo sa mga barangay. Kaya paanong magkakaroon ng tao doon? Dahan-dahan itong lumingon hanggang sa tumambad sa kanya ang maitim na lalaki na may buhaghag na buhok. Napasigaw ito, ngunit bago pa ito makagawa ng aksyon ay nasakmal na ni Densyo ang kanyang muka. Mabilis niyang nadukot ang mata nito at nginuya. Nagsisigaw naman ang dalawa pa nitong kasama. Di sila magkataugagang buksan ng kabilang pintuan ng sasakyan, subalit hindi nila inaasahan na may isa pa palang nilalang na naroon. Mabilis na dinakma ni Kapitan Javier ang pagmumuka ng dalawa. Walang kahirap-hirap na binuo ng mga kuko nito sa mukha nila. Hinila niya ang dalawa papalabas sa sasakyan habang nagpupumiglas pa ang mga yon. "Mas masarap to, sariwang sariwa." Halos hindi may pintang na kahihindig na tuwa ni Densyo nang hilahin ng lalaking yon. Ganoon din si Kapitan, pareha silang nawala sa sarili at iniyaan ang pagiging aswang nila na pagpiesta ng mga nagdadala sa kanila ng pagkain. Winarak nila ang tiyan ng mga biktima, ang isa'y nakatakbo pa, ngunit dahil sa kalasingan ay nadapa ito. Sumisigaw ito ng tulong. Ngunit mabilis siyang nasundan ni Kapitan. Sinunggaban niya ito at hiniwa ang tiyan gamit ang matatalas na kuko. Sa sobrang takam ni Kapitan ay mabilis niyang isinuot ang bunganga sa nawarak na tiyan. Kinabukasan na isang kahindik-hindik na balita ang umabot sa Sitio Manasag tungkol sa 3 kalalakihan na nabiktima ng kung anumang nilalang. Hindi mailarawan ang itsura ng mga biktima dahil bukod sa loray-loray ang mga itsura nila ay lasog-lasog na rin ang kanilang mga katawan. Nagkalat sa kalsada na animoy mas masahol pa sa hayop ang ginawa sa kanila. Imposibleng adik ang gumawa niya sa kanila. Ano ba ang armas na ginamit sa kanila at nagkaganon ang itsura nila? Anang kumare ng ina ni Salud na nooy nag-uumpukan sa isang kubo kasamang iba pang kababaihan na nakikiusyoso sa balita. "Baka sindikato," sagot naman ni Tessa. "Sa ganoong paraan, kutsilyo, baril, pamukpok, kahit ano pa riyan imposible talagang basta-basta na lang nagkaganon yung katawan nila. Baka naman aswang, di ba? Wala nang laman loob, lalo ng atay at puso nito. Said lahat." Tugon naman ang isa sa mga kababaihan. Doon nagkabulungan at nagbigay ng kanya-kanyang opinyon ukol sa mga sagot nito. "Kung gayon, may nakapasok na aswang malapit dito sa atin." Nagkaroon tuloy sila ng pangamba dahil doon. Lahat naman kasi sila naniniwala sa ganon. Wala rin naman kasing logical na paliwanag sa sinapit ng 3 lalaki. Pauwi nang mag-ina ng makasalubong nila si Lakay. "Magandang umaga ho," bati ng binata sa mag-ina. "Magandang umaga rin. Mabuti nakasalubong ka namin. Nga pala, nabalitaan mo na ba ang nangyari?" Nag-aalalang tanong ng dalaga. "Hindi pa. Ano yun?" "Naku, mag-iingat ka kasi may gumagala ng aswang dito sa sityo natin. May 3 kalalakihan ng pinaslang sa karumal-dumal na paraan. Wala nang mga lamang loob. Mag-isa ka pa naman ding naninirahan sa bahay mo." Naihindik pang sabi ng dalaga. Tumango lamang si Lakay at para bang hindi apektado sa nabalitaan. Nag-isip pa ito sandali bago nagsalita. "Pupunta ako sa bahay niyo mamaya. Mag-iingat kayo at huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko, Salud." Anito, pagkatapos ay nagpaalam na.
Tila nahiwagaan si Salud sa inasta ng binata. Parang hindi kasi ito natitinig ng kahit sino. Lagi may paninindigan na mas lalong napapahulog ang kanyang damdamin sa binata. "Anak, halika na. Kailangan na nating makabili ng pangontra sa asubang." Pukaw ng kanyang ina sa dalaga. Pumunta sila sa palengke upang makabili ng sandamakmak na asin, bawang at kalamansi na siyang mabisang pangontra sa asin. Habang namamalengke ay hindi na malaya ng dalaga na papalapit na si Densyo sa kanya. "Salud, akala ko'y tuluyan kang magkukulong sa bahay niyo." Nagulat pa ang mag-ina at tila hindi makapaniwala sa nakita. Kung noon ay mukha lamang di naliligo ang sigang si Densyo, ngayon ay parang sabog na ito at lalo pang mapula ang kanyang mga mata. "Halika na anak, umuwi na tayo." Akin ni Aling Nena sa anak, ngunit mabilis silang naharangan ng siga ni walang nagtangkang tumulong sa mag-ina doon sa palengke dahil sa itsura na rin ng binata. "Densyo, paraanin mo na kami." Pakiusap ng dalaga, ngunit umiling lamang si Densyo. "Akin ka lang, Salud." Tila ba wala sa sariling tugon ni Densyo. Papalapit ito sa mag-ina, akma sana niyang hahablutin ang braso ng dalaga nang umarang ang ina nito. Subalit, isinalya lamang siya ng siga dahilan upang tumilapon ito. Sumigaw ang dalaga. Subalit naramdaman na lamang niya ang paghawak ni Densyo sa kanyang kamay at puwersahang kinaladkad. "Ano ba? Bitawan mo ko!" Pagpupumiglas ng dalaga. Ngunit tumawa lamang si Densyo na para bang wala sa katinuan hanggang sa bigla na lamang humantusay sa lupa ang sisiga-sigang si Densyo. "Hindi ka pa rin ba nadadala, ha?" Nanlilisik na wika ni Lakay. Parang nawala ang takot ng dalaga nang makita ang binata na ipinagtanggol siya. "Ikaw na naman." Nanggigigil na saad ni Densyo. "Pinagbigyan na kita noon at dahil tungkol na ito kay Salud, hindi na kita hayaan pa." Pangahamon pa ni Densyo. Dahil sa nakaing karne kagabi, ay kumpiyansa siya sa kanyang lakas. Ngumisi ito ng nakakaloko kay Lakay na mas ikinatakot pa ng mga taong nakakakita sa kanya. Ibang-iba si Densyo noon, mas nadoble kasi ang nakakatakot nitong itsura. Nang sasalakin na ito'y mabilis siyang binigwasan ni Lakay na hindi naiwasan ng siga. Marami nagsigawan sa nakita na para bang nanonood ng sabong. Inulit-ulit pa iyon ni Lakay. Nagulat si Densyo sa lakas ng binata. Dapat kasi walang epekto yun sa kanya, lalo na kung ordinaryong tao lamang ang kalaban niya. "Ikaw!" Nanlilisik na sabi ni Densyo na nooy nakahigaan na sa lupa. Walang kinababakasang emosyon si Densyo kay Lakay, kaya mas lalo siyang nanggigil. Agad siyang tumayo at ginamit na talaga ang lakas niya bilang aswang. Sunod-sunod niyang inatake si Lakay na siya namang naiiwasan ng isa. Ngunit dahil sa kakaibang lakas ni Densyo at bilis ay natamaan ito ang binata, dahilan upang mapuruhan din ito. Nang humantusay na si Lakay ay agad siyang pinaibabawan ni Densyo at binugbog. Umiiyak na sumigaw si Salud. Tumakbo siya sa dalawa at pilit na hinila si Densyo mula sa ibabaw ni Lakay. Ngunit naitulak lamang siya ng siga ng walang kahirap-hirap. Nang makita ni Lakay ang nangyari sa pinakamamahal na dalaga, ay sinuntok nito sa muka ang siga dahilan upang makawala siya mula sa pagkakaibabaw ng kalaban. "Alam ko kung ano ka," galit na sabi ni Densyo. Ngunit isang mapang-asar ng ngiti ang pinukol sa kanya ni Lakay at inilabas nito ang agimat nitong San Benito. Ikinalong niya yon sa kanyang kamao. Nanlaki ang mga mata ng siga. Kaya niyang panlabanan ng asin at bawang, subalit hindi ang anting-anting. Para kasing hinihigop nito ang kanyang kapangyarihan o lakas bilang aswang. Nakakapanghina iyon sa kagaya niya. Kung ganun pala ay hindi aswang ang binata, kung hindi isang antingero. Duguan na siya nang maisip nila kay natigilan na siya. Sumingasing naman si Densyo. Pinilit nitong makatayo kahit nahihirapan siya. "Papaslangin kita," huli nitong sabi pagkatapos ay umalis na. Dehado na kasi siya. Mabilis naman siyang dinaluhan ng dalaga.
at siniyasat ang sugat nito sa muka. Muling nagsumbong si Densyo sa kapitan. Isinilaysay nito ang nangyaring labanan nila Lakay sa palengke. Ano? Isa siyang antingero? Gulat na saad ng kapitan. Tila ba naging isa iyong hamon sa kanila? Akala ko nga nung una isa siyang aswang kagaya natin dahil sa lakas niya, pero nagkamali ako. Nagtangis ang bagang ng kapitan na unti-unting lumalabas na rin ang tunay nitong ugali. Umiitim na rin ang budhi nito kagaya ni Densyo. Kung ganon, misteryo sa atin ang lalaking yan. Isa pa ang bumabagabag sa isip ko ay ang nilalang na umagaw ng ating pagkain kagabi. Anang kapitan. Mukhang dalawang magiging kalaban natin. Kailangan mo itong gawa ng paraan. Ani Densyo na hindi pa rin nawawala ang inis nito sa sinapit niya sa kamay ni Lakay. Gagawa tayo ng paraan. Anang kapitan. Siguraduhin mo lang dahil ikaw ang malilintikan sa akin. Banta pa ni Densyo. Dahil sa narinig tila nagpantikan tenga nito, hindi niya iyon nagustuhan. Ngunit tanging pagkuyom na lamang ng kanyang kamao ang nagawa niya. Wala silang kamali-malay na pinapanood sila ng binata. Doon lamang niya nakumpirma na totoo ang hinala niya na ang kapitan nga at si Densyo ang namataan niya sa abandonadong bahay. Kinakailangan niya mag-ingat dahil hindi pa niya alam kung may mga kasama pa ba ito bukod sa kanila. Muli siyang bumalik sa kanyang katawan at kagaya ng dati hinabol rin niya ang kanyang paghinga. Ngunit hindi na ganoon kalala dahil na rin siguro sa mabilisan niyang pagbabalik at unti-unti na siyang nasasanay. Lumipas ang mga araw, nabalitaan nilang may mga nabiktima na raw sa San Salvador. Sunod-sunod na gabi at walang mintis ang halimaw na nananalasa sa barangay na yon. Kaya naman natakot ang mga taga-sityo manasag sapagkat baka sa susunod ay doon na mapunta ang halimaw. Ipinanukala na rin ng kapitan ng bagong protokol sa sityo upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Ngunit kaakibat nun ay ang anunsyong huliin ng nananalasang aswang na gumagala. Simula nang dumating ang Lakay na yan, nagsimula na rin ang pang-aaswang sa kabilang barangay. Pagpapakalat ni Densyo sa mga alapores nito, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa paratang kay Lakay. Nag-aalala si Salud dahil iyon na rin ang mga naririnig niyang chismis sa mga taga roon. Isa pa, ni minsan ay hindi rin nila ito nakitang nagsisimba. Tila bang magandang imahe nito'y napapalitan ng pagdududa. Lalo pa noong nakipagbakbakan siya kay Densyo. Saan nga ba nito hinuhugot ang lakas para mapatumba ang mga yon? Bakit nila pinaparatangan ng pamangkin ni Kati mong ganun? Wala siyang ginawa kundi ang ipagtanggol kami sa Densyo na yan. Nadaig pa ang aswang. Pangontra ni Salud sa mga nakakarating na chismis sa kanya patungkol kay Lakay. Kalma, ikaw naman, haka-haka lang yun. Wala naman nagpapatunay na si Lakay nga ang nananalasa. Ani Tessa sa kaibigan. Nakakainis kasi, parang mas aswang pa nga yung Densyo na yan kaysa kay Lakay. Ay sus, halatang halata ating masyado. May pakahulog ang sabi ni Tessa. Anong ibig mong sabihin? Nagugulumihang tanong ni Salud. Maang-maangan pa? Halata masyado ang pagkagusto mo kay Lakay na yan. Kung idepensa mo siya, daig mo pang isang misis. Tila ba nag-init ang pisngi ni Salud sa narinig? Paano ba naman? Sa sobrang inis niya, di na niya naisip na masyado na palang halata ang saloobin niya sa lalaki. Hindi ah. Mabilis niya namang tanggi. Magkaibigan tayo simula pa nung bata pa tayo, kaya alam ko na ang likaw ng bituka mo. Dahil doon ay naamin na din niya sa kaibigan ang pagkakagusto niya sa binata. Kinabukasan ay isang nakakapangilabot na naman na balita ang sumaklob sa sityo. Natagpuan ng katawan ng sigang si Densyo sa itaas ng poste. Kagaya ng nangyari sa tatlong kalalakihan ay wala na rin itong lamang loob. Halos masok ang mga taong nakakakita sa katawan ng lalaki, lalo pat nakalambitin ang mataba nitong bituka. Wala na mga panahon na yon si Lakay dahil sa pagpunta sa gubat upang doon dasalan ng kanyang agimat at ang mutyang hawak niya. Ramdam niya ang nagbabadyang panganib sa sityo na yon, kaya kinakailangan niyang magpalakas upang harapin ang mga asubang na darating. At alam na niya kung saan nanggaling ang angkan ni Densyo. Wala na siyang pakialam sa iniisip ng mga ito.
Ang sa kanya lamang ay mapigilan ang pananalasa nila at gagamitin niya ang mga hawak niyang mutya at anting-anting laban sa masasamang aswang. Nagpatawag ng pulong ang punong barangay na si Kapitan. Sa kauna-unahang pagkakataon, siguro dahil na rin sa nangyari sa kinakapatid niya. Maraming haka-haka na mas natuwa pa ang kapitan sa nangyari, lalo pat hindi sinasadyang napas lang ng aswang si Densyo. Wala na siyang iisipin pang sakit ng ulo niya, maliban sa kung paano mapupuksa ang aswang na nananalasa sa kabilang baryo. Di naman kasi lingid sa lahat kung paano siya utos-utusan ni Densyo, ngunit nagkamali ang lahat. Di pa man nagsisimula ang pulong ay nakita na nila ang mapula nitong mata. Alam nilang dulot lamang iyon ng pag-iyak. Mababakas rin sa kanyang mukha ang sobrang kalungkutan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Di na ako magpapaligoy-ligoy kung bakit ako nagpatawag ng pulong ngayon. Panimula ni Kapitan Javier. Wala ni isa man ang umiimik. Siguro dahil na rin sa pagtutok nila sa susunod na sasabihin ng kapitan. Alam kong walang hindi nakakakilala sa inyo kay Densyo. Hindi naging maganda ang imahe niya sa ating sityo at hindi rin lingid sa inyong kaalaman na ampun ako ng kanyang mga magulang. Di man kami magkasundo, subalit kinakapatid ko pa rin siya. Bilang kapatid at ama ng sityo na ito, taos puso po akong humihingi ng tawad sa mga nagawa niya sa ating lugar. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na may nabiktima sa ating lugar. Muli ay huminto siya sa pagsasalita at inilibot ang tingin sa mga nasasakupan. Isa itong nakakahindik na balita sa atin dahil paniguradong masusundan ito. Kung hindi natin mapupuksa ang ugat ng problema, kailan ba nagsimula ang krisis na to? Makahulugan niyang tanong. Pinapakiramdaman ng lahat na nagkakatinginan din ng tila ba nag-iisip kung ano nga bang posibleng kasagutan. Base sa nasa liksik ko, ang mga asawang ay namimiktima lamang sa ibang baryo upang maiwasan ang paghihinala sa kanya. Kaya maaaring taga rito o taga ibang baryo ang asawang na nananalasa sa San Salvador. Isipin nyo, kailan nagkaroon ng bagong muka ang lugar natin o mas tamang sabihing dayo. Base sa sinasabi nito ay mukhang nagbibigay ng ideya ang kapitan na maaari nilang maging suspect. Mawalang galang na ho, Kapitan. Ilang araw pagkatapos dumating nila kay sa ating sityo, nagsimula na ang mga aswang. Isa pa, madalas nang makaaway si Densyo kaya hindi malayong. Hindi na ituloy nito ang sasabihin nang sumabad naman si Salud. Ano, hindi malayong siya ang maging aswang? Patanong na tugon naman ni Salud sa winika nito. Iya, huminahon ka. Di pa tayo sigurado. Pero siyang pinakamalapit na suspect sa nagaganap na unos sa ating probinsya. Huwag rin tayong palilin lang sa pinapakitang kabaitan ng hindi pa natin masyadong kilala. Ani Kapitan, parang nagbigay iyon ng kumpirmasyon sa hinala ng lahat na isang asubang nga si Lakay. Di iyon matanggap ni Salud, lalo pa at di rin nila lubos na kilala si Lakay. Pero maraming kaaway si Densyo. Paano mo paghihinalaan ng taong pamangkin ni Kati mo na walang ginawa kung hindi tumulong sa mga tao rito? Paninindigan ni Salud. Natuon ang atensyon ng lahat sa argumento sa pagitan ni Salud at ng kapitan. Hindi si Kati mo si Lakay. At bakit ikaw ang dumidepensa sa kanya? Bakit hindi ang sarili niya? Nasaan ba siya? Sunod-sunod na tanong ng kapitan. Dahil doon natahimik si Salud, luminga-linga ang lahat at tila hinahanap ang katauhan ni Lakay sa pulong na yon. Umugong ang bulungan sa katanungan kung nasaan ang binata. Oh, ba't hindi ka makasagot? Ikaw at kayong pamilya ang malapit sa taong yon, hindi ba? Ba't hindi niyo alam kung nasaan siya, kung kailan namatay si Densyo? Anito na di nakasagot ng dalaga. Nagpupuyo si Salud sa paratang ng kapitan. Tila nag-iba na ito ng tuluyan. Base sa ibang barangay, walang ibang dayo sa kanila bukod sa atin. Sa tingin niyo, mapagkakatiwalaan ba ang dayo na yon? Dagdag pa nito, dahil doon ay napagkasunduan ng lahat na punta ng bahay ng binata mamayang gabi. Aswang man ito o hindi, ay wala silang pakialam. Malakas ang loob nilang ito mismo ang aswang
Kaya isa-isa silang nagdala ng sandata maging ng buntot pagi. Di na sila napigilan ng pamilya ni Salud sa plano ng taong bayan, kaya naman walang pagpipilian ng dalaga kundi ang hanapin ng binata. Naniniwala siyang walang kinalaman sa pagpaslang si Lakay. Samantala, nakangisi si Kapitan Javier habang pinagmamasdan ang mga taong bayan na naghahanda sa pagsalakay sa dayong si Lakay. Kung isa man itong antingero, hindi malayong malaman ito ang kanyang sikreto at maaaring magpabagsak sa kanya. Kaya naman, siya ang sisisihin sa pagpaslang sa mga nabiktima nila ni Dincio at sa kanya rin isisisi ang pagpaslang niya sa kinagagalitan niyang siga upang hindi siya pagdiskitahan ng mga angkan nito. Magiging perpekto ang plano niya at umaasang aayon lahat mamayang gabi sa inaasahan niyang mangyayari. Lahat ng kasamaang ginawa niya kay Lakay niya ay pasasalo. Dahil sa kapabayaan mo sa anak ni Danilo, kailangan mong magbigay ng alay. Anang nakakatakot na lalaki at tumatayong lider ng mga wakwak. May mga kasamaan din itong tumayo pa sa sitio Manasag matapos mapag-alaman ang pagkawala ni Dincio. Ang mga taong papaslang sa dayong yon ang magiging alay ko sa inyo. Ipapaubaya ko na sa inyo ang mga tao ko upang maging pagkain natin dahil sasama na ako sa inyo pagkatapos ng problema rito. Tugon nito sa lalaking nakausap. Malawak na napangiti ang lalaking wakwak sa sinabi ng kapitan. Hindi nga sa iyo nagkamali si Danilo, may paninindigan ka. Papuri pa nito. Samantala, nagsuot na sa kagubatan si Salud. Malapit na rin kasing gumabi at kinakailangan niyang mabalaan si Lakay. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib sa takot na maunahan siya ng mga tao na makita ang binata. Ngunit namataan niya ang binata sa isang mayabong na puno na nakaluhod. Animoy nagdarasal ng taimtim. Napangiti ang babae at halos maiyak dahil sa wakas nakita niya na rin ito. Tumakbo siya papalapit dito. Saktong nagmulat ng mata si Lakay at papatayo na nang tawagin siya ng dalaga. Paglingon ng binata sa kanya biglang yumakap sa kanya ang dalaga. Nagulat ang binata sa inasta nito. Napangiti ang binata at niyakap din ang babaeng minamahal. Nang maimasmasan ng dalaga, kumawala ito at sinabi na ang dahilan kung bakit siya nito hinahanap. Tumakas ka na, kailangan mong makalayo. Ikaw ang pinagbibintangan nilang asubang na nananalasa. Susugurin ka nila mamayang gabi. Natatakot ako na mapahamak ka. Sinubukan ko silang pigilan pero desidido na silang paslangin ka. Halos maiyak na sabi ni Salud. Inaplos nila kayang buhok ng dalaga. Pag-uwi dinikit nito ang noo kay Salud. Hindi ko pwedeng iwan ang sityo na ito. Pero papaslangin ka nila. Maya aminin ako sa iyo at umaasa akong maiintindihan mo ko. Ani Lakay. Kumunot ang noo ng dalaga. Natatakot siya sa isiping tama nga ang hinala ng mga tao sa kanya. Lumunok na ito ng laway. Ano yun? Bumuntong hininga naman ng binata at tinawakan ng mga kamay ni Salud. Huwag kang matatakot ha. Nanlabo ang mga mata ng dalaga dahil sa nagbabadyang luha. Isa akong aswang. Parang umalingaw-ngawang sinabi nila kay sa kanyang tainga. Walang tigil iyon. Nanlambot ang kanyang tuhod at inisip na hindi iyon totoo. Ang ibig mong sabihin, totoo ang sinabi ni Kapitan, ikaw ang nananalasa. Ngunit umiling si Lakay. Nagsalubong naman ang kilay ni Salud. Hindi lang ako ang asubang dito. Mismong si Dincio at Kapitan ay mga asubang rin. Silang dalawang namimiktima sa lugar na ito. Umiling si Salud. Noon pa man ay walang nabibiktima dito. Ngayon lamang na dumating ka. Doon ay pinaliwanag nila kaya mga nangyari tungkol sa abandonadong bahay sa San Salvador at sa mga angkan ni Dincio. Bakit pinaslang si Dincio? Si Kapitan na may pakana ng lahat ng yon. Balak niyang isisi sa akin ang kamatayan ni Dincio. At dahil nga sa pagkamatay niya ay susugod dito ang mga aswang mula sa kanilang probinsya. Ano? Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa matinding revelasyong nalaman niya. Subalit kalaunan ay bumukas rin sa kanyang muka
ang pag-aalangan. Anong garantiya na totoo yung sinasabi mo? Paniniguro pa niya. Kinuha nila kayang isang bagay sa kanyang bulsa pagkatapos ipinahawak iyon sa dalaga. Isa sa pinakamahalagang anting-anting ko yan. Kakakarga ko lamang dyan ng dasal. Sa'yo na muna yan bilang proteksyon. Kami ang haharap sa angka ni Densyo. Huwag kang mag-alala. Anong kayo? Nagugulo ang tanong ni Salud. Ngunit pumikit lamang ang binata pagkatapos ay inakay na ang dalaga pabalik sa sityo. Sa kabilang banda, padilim na. Sumugod na tayo mga kasama. Ani Ricardo na may daladala pang sulo. Sumigaw naman ng sugod ang taong bayan. Sa kanilang pagpunta sa bahay ni Lakay ay humarang si Salud sa kanila. Mga kasama, kailangan nating magtago. Sasalakay na sila. Habol hining ang babala pa ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Ani Tessa, maraming aswang ang darating na sasalakay ngayong gabi kaya kailangan na nating magtago. Pangungumbinsi pa ng dalaga. Teka, saan mo ba nalaman yan? Tanong ng mga tao. Hindi na mahalaga yun. Makinig na lang kayo. Kung hindi, mauubos tayo. Muli sana silang mag-uusisa nang makarinig sila ng alulong ng isang hayop nang gagaling yun sa bahay ni Lakay. Magpapatuloy sana sila sa pagsalakay na mapagtantong hindi lamang pala iisa ang alulong. Nasundan pa yun ng ilang pang alulong. Senyales na hindi ito nag-iisa. Hudyat na yun, ani Salud. Dahil sa takot ay umatras na ang taong bayan. Nagsitakbuhan sila at naganap na mapagtataguan. Kumunot ang noo naman ng kapitan nang marinig ang mga alulong ng mga aswang. Napulunok siya sa isiping hindi lamang pala sila ang aswang doon. Ito na bang sinasabi mong pumaslang kay Densyo? Mga uri ng bangkila ng mga ito. Anang tumata yung leader ng mga wakwak. Naguluhan ng kapitan. Ang alam niya ang tingero si Lakay. May iba pa bang aswang bukod sa kanila ni Densyo sa lugar na ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Tumango na lamang siya bilang sagot. Sumingasing ang lalaki sa isiping pinaslang ng aswang na yon si Densyo. Hinarap ng grupo ni Kapitan Javier ang mga bangkila na nangas na pumasok sa kanilang sityo. Naroon yun malapit sa bahay ni Nakatimo. Wala nang mga taong susugod na sana doon. Pagkarating nila sa lugar, ay nagulat pa siya nang makita ang grupo ng mga tao. Nangungunang binatang si Lakay. Nakasuot ito ng nakakasilaw na kwintas. Walang duda, isa nga iyong anting-anting. Ngunit ang nagpagulat sa kanya ay ang mga taong nasa likuran niya, sina alkalde. Paanong ang isang aswang ay nagtataglay ng anting-anting? Paanong naging bangkilan sina alkalde? Naalala niyang kamag-anak pala ni Katimo ang alkalde. Gusto na niyang umatras, subalit nandoon na ang angkan ni Densyo na handa rin sa pagsugod. Wakwak laban sa mga bangkilan. Nagkaharap ng magkabilang grupo. Ikaw, ani Kapitan Javier. Sino ka bang talaga? Ngumisi si Lakay. Ako si Lakay, ang antingerong bangkilan. Narito kami upang tuldukan na ang pananalasa mo rito. Napalunok ang kapitan. Pare-parehas lang naman tayong asubang dito. Parehas lang tayong kumakain ng tao. Magkaiba nga lamang ang lahi. Kumbaga, sa aso, magkaiba tayo ng breed. Bakit kinakailangan yung paslangin ng isa sa mga kasamahan namin? Anang lalaki na sa hinuha ni Lakay ay ito ang lider. Wala kaming pinapaslang. Baka ngayon magkaroon na. Sabihin mo dyan sa kapitan na yan kung ano ang ginawa niya kay Densyo. Ani Lakay. Pinagpawisan naman ng malamig ang kapitan nang matuon sa kanyang tingin ng mga kasamahan niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ng leader nila. Kumabog na malakas ang puso ng kapitan. Mukhang hindi na niya kayang pagtakpan pa ang nagawa niya. Hindi siya nakasagot kaagad. Traitor ka. Balak mo pa kaming gawing tanga. Nang gagalaiting sigaw ng leader. Sabay-sabay nagpalit ng anyo ang mga wakwak upang atakihin si kapitan. Napapikit at sumigaw ang kapitan sa maaari niyang katapusan. Subalit narinig niya ang pag-angil ng mga bangkilan. Pagmulat ng kanyang mga mata
Nakita niya nakikipagsagupaan ng mga yon sa mga kasamahan niya. Naguluhan siya nang hindi siya ginagalaw ng mga ito. Kitang-kita niya sila kay kung paano niya atakihin ang leader ng mga wakwak. Sinunggaban niya yon sa kinagat niya sa isang pakpak. Dahilan upang maputol yon. Pagkatapos ay kinagat niya magkabilang pakpak nito at iwinasiwas. Hindi makalaban ang leader dahil napapaso ito sa anting-anting ni Lakay. Nanindig ang balahibo ni Kapitan. Anong klaseng asubang siya? Namangha nitong tanong. Aatras na ang wakwak subalit mistulan silang naging hapunan ng mga bangkilan ng gabing yon. Umalalong sila ng tuluyan nilang nasugpo ang mga wakwak. Binalingan siya ng mga bangkilan, ngunit bumalik na sila sa pagiging tao. Hudyat na wala naman silang balak na saktan siya. Alam ko na ang lahat at kung bakit dumating ka sa puntong ito. Di mo ito ginusto, subalit hindi mo rin pwedeng takasan ang kasalanang nagawa mo. Anang alkalde. Tuluyang napaluha ang kapitan, hindi dahil sa pagkakahuli sa kanya, kung hindi ang kalayaan niya mula sa angkan ni Dinsyo. Kinabukasan, ang alkalde nang humarap sa mga taga-sityo Manasag upang i-anunsyo ang pagkakahuli sa mga asubang na nananalasa sa mga sityo. Dahil sa bangkay ng mga wakwak ay naabsuelto sila kay mula sa paratang sa kanya. Ipinaalam rin ng alkalde kung ano ang relasyon niya kay Lakay, kaya humingi sila ng paumanhin sa binata. Nalaman nila ang hawak nitong anting-anting at ang pakikipaglaban niya sa mga aswang, kaya nanatili ang sekreto ng pagiging bangkilan niya na si Salud lamang ang nakakaalam. Ang kapitan naman ay nakulong sa salang pagpapabaya sa bayan dahil sa pagkonsente niya kay Dinsyo noon. Wala namang naging tutol doon si Kapitan Javier. Pinagbabayaran niya ang kasalanan niya at tuluyang magbabago ang buhay kapag nakalaya muli. Sa mga sumunod na araw. Aalis ka na ba? Tanong ni Salud nang makita si Lakay na may daladalang tampipi na naglalakad na mag-isa sa kalsada. Nanginginig siya habang pinagmamasdan ng binata. Hinarap siya ni Lakay na puno ng paumanhin ang reaksyon nito. Ayoko sanang magpaalam pero nakita mo na ako. Tuluyang nalaglag ang luha ni Salud. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Di ko ikakailayon. Pero may mga misyon pa ako sa buhay. At ikaw, gusto kong magkaroon ka ng normal na buhay. Ikaw pala ang mga babaeng minahal ko at sa huling hining ako. Kaya sana, ingatan mo ang San Benito na ibinigay ko sa iyo bilang paggunita sa akin. Ani Lakay. Napahagulgol naman si Salud. Di ba pwedeng manatili ka na lamang sa tabi ko? Bubuo ng pamilya. Pakiusap nito sa binata. Ngunit malungkot na umiling si Lakay. Magkaiba tayo ng landas. Mas marami pang nangangailangan ng tulong ko. Ayokong mag-alala lagi sa kaligtasan mo kung mananatili ka sa tabi ko. Ang mga kagaya ko'y lapitin ng mga kapahamakan. Mahal kita, Lakay. Pag-amin ni Salud sa tunay niyang nararamdaman. Niyapo siya ng binata kapag kuway nagkansya nito sa labi. Mag-ingat ka, aking mahal. Paalam ni Lakay. At doon nagtatapos ang kwento ng asubang na si Lakay. Pagtatapos ng kwento ng matanda sa kanyang mga apo. Ay, bakit ang lungkot naman po? Di man lamang sila nagkatuluyan. Malungkot na komento ni Basya sa kwento ng kanyang lola. Hindi porket hindi nagkatuluyan ay mawawala na ang pag-ibig. Isa sa mukha ng pagmamahal ang salitang sakripisyo at pagpaparaya. Ngunit nandoon pa rin ang pag-ibig sa dalawang taong nagmamahalan. Pinunasan ni Basya ang kanyang luha. Siguro naghihintay pa rin yung Salud kay Lakay. Ani Basya. Ngumiti ang matanda at tumingin sa labas. Pumikit siya habang hinahaplos ang kwintas na matagal na niyang tangan-tangan. Ang kwintas ng San Benito. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.